Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. There's always a simple strategy just to overpower those who are trying to bully you or trying to step over your head, trying to give you some headache, or applicable din to sa mga bata actually, yung mga children na maliliit. Kapag makulit sila, tapos merong part na meron kang weakness at dito sila nananamantala. Ito yung tinatawag na entry point ng mga narcissist, childish, selfish people. At ito rin maaari yung pinaka-portal ng ex mo to bully you more. Alright, so there you go. We are going to make this topic right now and just please watch the video. And also, I just want you to subscribe and like. Sana mag-like kayo. Malaking bagay ng malaking tulong sa akin yun. Okay? Anyways, let's start this topic. High level of toxicity. Yan ang pinoprovide ng selfish mong ex at narcissist mong ex. High level of toxicity means napaka-toxic niya sa buhay. Parang puro kabalbalan yung laman ng ulo niya at puro pagkamakasarili. Lagi siyang tinotoyo ng walang dahilan at lagi kanya sinisisi kahit siya ang may kasalanan. That level of toxicity cannot be handled by you. At dahil hindi mo ma-handle yung toxicity level na yon, now your ex flakes away. Gusto na niyang lumayo, gusto na niyang wag magpakita, at ayaw na niyang lumapit sa'yo. Why is that? Simple reason. Because you are a piece of shit who cannot handle the situation. And because you cannot handle the situation, hindi mo siya makontra. That high level of toxicity, that amount, you cannot take that. That is why now your selfish narcissist ex level of toxicity is nag-i-increase at habang nag-i-increase, lalo kanyang iniiwan at lalo kanyang hinihiwalayan. Paano tatapatan ngayon yan? And if your answer is dapat ka magpakabait, then no. My answer is no. Dahil kapag nagpakabait ka, you cannot help yourself. You cannot even win the situation dahil nakikita niya mabait ka, so that will be the entry point para lalo siyang mambuli at lalo niyang gamitin yung high level of toxicity niya. Parang sa mga bata, di ba pag nag-aalaga ka ng bata, like for example, ang inahawakan mo is 2 or 3 years old na bata. And then, what he is doing or what she is doing is bumiberat ng bumiberat, nagre-reklamo, kapag hindi mo nabigay yung gusto, anong gagawin? Iiyak, manggugulo, magmamaktul. At kapag nagpakabait ka, in-spoil mo, lalong sasama ang ugali. Same thing dyan sa ex mo. Dahil ang mga taong narcissist at selfish, meron silang pagiging childish. So, what you are going to do to counter that, eto ang pangontra sa kanila. High level of toxicity din. Toxic laban sa toxic. Ang gulo, no? So, para mong sinasabi sa akin na apoy sa apoy, ganun ba yun, coach? Hindi yata mag-work yun. Narcissist nga, paano mag-work yung narcissist din? Intindihin mo ako. Hindi ito apoy sa apoy. Ang tawag ko dito, ngipin sa ngipin. Kailangan mong tapatan yung high level ng toxicity niya in a form na leadership toxicity ang papakita mo. You will show na no, you are wrong, then I will leave you. Kailangan lagi niya na-feel yun na you are always under control. Kapag kinagat ka niya ng pangil niya, kagatin mo rin ng pangil mo. Kapag inaway ka niya, awayin mo ng mas magulo. Higitan mo yung level ng toxicity niya. Tignan ko kung mananalo pa siya sa'yo. Kung gagawa siya ng 5 hakbang para sirain ang buhay mo, then ipakita mo sa kanya na kaya mong humakbang ng 7 beses para lang sirain ang buhay niya. That's too dark. But what can I do? That's the relationship. Kasalanan mo yan. Pumili ka ng narcissist na partner,
selfish na partner, ngayon, wala kang choice kundi iligtas yung sarili mo. Hindi mo ako pwedeng sisihin na tinuturuan kitang maging violente o maging toxic. Kung ayaw mo maging toxic o ayaw mo maging emotionally violent sa isang tao, I'm not saying physically, no? Baka naman ma-misinterpret nyo. What I'm saying is being toxic and emotionally violent sa partner mo. Kung ayaw mong gawin tong bagay na to, pakawalan mo na yung ex mong narcissist. Pakawalan mo na. Ano pang gagawin natin dyan, di ba? Let him or let her leave. Pabayaan mo na siya. Paalisin mo na siya. Huwag mo na siyang balikan. Ayaw mo pala ng toxicity, di ikaw yung lumayo sa toxicity. Huwag mo akong sisihin na tinuturuan kita na higitan mo yung toxicity mo. Kasi never mong matatalo ang toxicity niya kung hindi mo siya tatalunin gamit ang toxicity mo. Kung narcissist ang partner mo, kailangan mong ipakita na ikaw ang tunay na narcissist dito. Kung selfish ang partner mo, kailangan mong ipakita sa kanya na mas selfish ka kaysa sa kanya. And through that, siya yung magsasubmit sa'yo. Ganyan naman yung batas pagdating sa kagubatan, di ba? Yung mas maliit na hayop lugi sa mas malaking hayop. Halimbawa, usa ka, abay gagawin kang hapunan ng leon, di ba? Parang ganun lang kasimple yun. So, kailangan mong higit, dapat laging merong mas higit. Kung ano-anong kabalbalan ng pinagagagawa niya, higitan mo yung kabalbalan na yun every time na nag-uusap kayo. That's a toxic relationship, coach. Yes, but what's my choice? Your partner is a narcissist and selfish. What do you want me to advise to you? Baguhin mo buhay niya? Iniwan ka na nga niya. Ex mo na nga siya, di ba? So, do the no contact rule. Magpaka-toxic ka sa no contact. Taasan mo yung pride mo. Increase mo yung level ng toxicity mo. Toxicity, toxicity after toxicity. Applicable lang to sa narcissist at selfish mong ex. Okay? Anyways, ganun lang naman kasimple ang gusto kong sabihin. Just take control of the situation and always give your best just for yourself. It's always you, okay? Anyways, if in case you need an advice at gusto mo na sure ball na mag-get yung ex back mo in a sure ball way, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Yo, thanks for watching.